Pagkatapos ng huling paghuhukom ng ating Diyos sa lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay o yung the Great White Throne Judgment, mga kapatid, hindi po natatapos sa kaparusahan ang pahayag ng ating Diyos, sapagat dito pa lamang mag-uumpisa ang bagong kabanata. Itong tinutukoy sa Biblia, sa Book of Revelation, ang new heaven and new earth. Ito ang napakagandang pangako ng ating Diyos sa lahat ng mga tunay at nanatiling tapat at patuloy na nananampalataya at tumanggap ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Ano nga ba ang katotohanan dito? Pag-usapan natin yan ngayon. Ngunit again, hindi mula sa akin kapatid, kundi mula lamang sa salita ng Diyos. Mababasa natin sa Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Kapatid, hindi po ito simpleng renovation ng mundo. Ano po? Dahil malinaw dito na ito ay bagong likha ng Diyos, bagong langit, bagong lupa. Wala nang kasalanan, wala nang dating mga bagay, wala nang sumpa, wala nang kamatayan. Itong sinasabi sa Isaiah 65:17, sapagkat ako'y lilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kasalanan ay wala na, ang sakit ay wala na, ang luha ay tapos na. At sino ang titira sa bagong langit at bagong lupa na ito? Mabasa natin sa Revelation chapter 21 verse 3. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At mga kapatid, ang maninirahan dito na kasama ang ating Diyos ay ang mga nakatanggap kay Kristo ng totoo at buong puso. Ang mga nananampalataya sa Kanya hanggang wakas at ang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 2 to 3, sa bahay ng aking Ama ay may maraming tahanan. Ako'y babalik at kayo'y aking kukunin. Ngunit ano naman ang mga wala na sa bagong mundo na ito? Ito ang isa sa pinaka-emotional na talata dito sa Biblia. Mababasa natin sa Revelations 21:4. Papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakalinaw ng pangako ng ating Diyos dito, mga kapatid. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang depression, wala nang trauma, takot o kasalanan. At ang lahat ng bagay na sumira sa mundo ngayon ay mawawala na, wala na magpakailanman. Tinukoy din dito kung sino ang hari sa bagong langit at bagong lupa na ito. Mabasa natin sa Revelation chapter 22 verse 3 to 4. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang muka at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Napakalinaw dito na ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Diyos na makapangyarihan ang maghahari magpakailanman. Ang ating Panginoong Jesucristo dadating dito hindi na lang bilang tagapagligtas kundi bilang walang hanggang hari ng katarungan at kapayapaan. At sabi pa sa Revelation chapter 22 verse 5, at sila'y maghahari magpakailanman. Pinapahayag din po dito kung sino ang hindi mapapabilang sa bagong langit at bagong lupa na ito. Malinaw sa Revelation chapter 21 verse 27. Sinasabi dito, ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Kahit ito ang malinaw na katotohanan, kapatid, na hindi lahat ay mapapabilang at makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Hindi sapat ang relihiyon ng anumang gawa mo. Ang tanging kailangan mo ay ang personal na relasyon at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At itong mensahe ng Diyos sa Revelation chapter 21 verse 5. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagbasdan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ibig sabihin, dito na kayang baguhin ng Diyos ang wasak na buhay, ang sirang puso. Pinatotohanan din niya ang lahat ng salita na nakasulat ay totoo at maasahan. At ang kanyang paalala sa bawat isa sa atin, 2 Peter chapter 3 verse 13, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Kahit patuloy lang tayong umasa sa kanya, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng ito ay may katiyakan dahil kailanman ay hindi tayo bibiguin at binibigo ng ating Diyos sa kanyang mga pangako. Ngunit may babala din ng Diyos sa bagay na ito, mga kapatid. Revelation chapter 22 verse 12. Ang sabi dito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa kaniyang gawa.
Kaya kapatid, ang desisyon mo ngayon ay magtatakda kung saan ka mapupunta magpakailanman. At ano ang makakamtan mo pagdating ng ating Panginoong Kristo. Walang hanggang buhay ba nakasama siya o walang hanggang kamatayan? Ngayon ang tamang oras para magdesisyon, kapatid. Kung isa ka sa mga tunay at tapat na umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoon, malinaw ang pangako na may pag-asa. Ngunit kung patuloy mo pa rin tatakasan ang pagtawag sa iyo ng Diyos, patuloy ka pa rin magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan, itong katotohanan na may impyerno para sa lahat ng taong tumanggi sa kaligtasan at sa biyaya ng ating Diyos. Pero kapatid, hindi po impyerno ang inihanda ng Diyos para sa lahat, kundi langit para sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo binigyan ng buhay dito sa mundo para magdusa dun sa apoy, kundi para makasama siya sa kanyang kaharian. Kahit kung hindi ka pa sigurado, kapatid, ngayon ang tamang panahon. Ngayon ka tinatawag ng Diyos. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Lumapit ka sa ating Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya ng buong puso. Manampalataya ka sa Kanya. At piliin mo ang buhay na walang hanggan na kasama siya. Amen?